Aba, buntis ka pala? Hali kayo, tingnan nyo ito. Buntis si Suying. Huwag ka nang magtago. Nakita ko na ang lahat. Wala ka namang boyfriend? Sino ang lalaking iyon? Boss, nahihirapan magkaroon ng anak ang pamilya Fu. Ang mga ito ay mula sa matandang ginang, inihanda nila ang mga babaeng ito, at kailangan niyo pong pumili ng isa ngayong gabi. Lumabas kayong lahat? Sir, pwede po ba ako? Tumayo ka na agad. Kilala mo ba kung sino ang hinarap mo? Siya si President Fu, ang pinakamamapangyarihang tao sa buong syudad. Akala mo ba ay pwede mo siyang bastusin? Tumayo ka na. Sir, nagmamakaawa ako, piliin niyo ako. Kailangan ko lang ng $400,000. Dalhin niyo siya rito at siguraduhing malinis siya. Akala mo ba kung magpapakastatwa ka lang ay kikitain mo na ang pera ko? Pasayahin mo ako. O umalis ka na. Sa tingin ko ay sapat na iyon para takutin siya. Suying, huwag kang matakot. Ang lola mo, kailangang maoperahan sa loob ng isang araw. Kundi ay wala na tayong magagawa para iligtas siya. Ang bayad sa operasyon ay $400,000. Magbayad ka na muna. Bayad na ang lahat. Bayad na ang bill sa ospital ng lola mo. May natira pang $600,000 sa card. Siguradong nagkamali siya sa binigay. Kailangang makahanap ako ng paraan para maibalik ito sa kanya. Lumayas ka na sa dorm na ito. Huwag mo kaming mahawahan ng dumi mo. Hello, Suying. Nakahanap ako ng murang matitirhan para sa iyo sa Shihua International Unit 304. $11,000 sa loob ng isang taon. I-transfer mo na ang pera sa akin ngayon. Kung hindi ay may makakakuha ng iba. Sige, pupunta na ako agad. Tenant ako dito at nakabayad na ako ng isang taon na upa at deposit. Hindi ko kailanman pinaupahan ang bahay na ito. Naku, mukhang nalinlang ako ng pekeng ahente. Security guard. Ito na naman ang isa sa mga pobreng niloko ng mga peking ahente. Ying, ang bahay na inupahan mo, kamusta naman? Napakaganda po ng bahay ko. Napaka-presko po rito. At mayroon pang malaking terrace. Huwag na po kayong mag-alala sa akin, lolo at lola. Mabuti naman kung ganoon. Maliligo muna po ako, tatawag na lang po ako uli sa susunod. Inay? Napakabilis ko bang maloko? Pinaghirapan kong magtrabaho habang nag-aaral? Nakaipon ako ng $10,000. Pero nanakaw lang ng peking ahente ang lahat.
Sir, pasensya na po. Nakalimutan ko pong ibigay sa inyo ang card nyo kanina. May pera naman pala siya. Pero hinahayaan niyang maghirap ang sarili niya. Napakamatigas ng ulo. Pahihiramin muna kita ng isang kwarto rito. Kapag nakahanap ka na ng matitirhan, umalis ka na agad. Salamat po, sir. Kapag sumahod na po ako sa bago kong trabaho, aalis na po ako agad. Dito ang bahay niya? Lagot. Mahuhuli na ako sa trabaho. Pasensya na po. Ngayon naman, tinatawagan natin si President Fu para sa ating induction training. Uy, alam mo ba? Si President Fu ay nag-aral sa Amerika noong bata pa siya at pagbalik niya rito sa bansa ay itinatag niya ang ating Huanyu Technology. Sa loob lang ng 2 taon, naging isa na siya sa mga nangunguna sa industriya. At higit sa lahat, sobrang guwapo niya na parang si Takeshi Kaneshiro at nananatiling single dahil sa dati niyang minahal. Siya na talaga ang pinaka-boss sa lahat. Salubungin natin si President Fu. Siya iyon. Siya iyon. Napakagwapo niya. Gwapo na, mahusay pa. Sana makahanap din ako ng asawang katulad niya. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang CEO ng Global Group, si Fu Chengyan. Ngayong araw, ako ang magbibigay ng inyong onboarding presentation. Maaari niyo munang buksan ang inyong employment documents at basahin. Ikaw, intern? Mukhang seryoso ang pagbabasa mo. Tumayo ka at sagutin ang tanong ko. Siya nga, talagang sinadya niyang lumapit sa akin. Mukhang acting lang din pala ang nangyari kagabi. Paano babaguhin ng AI ang pananaliksik ng mga gamot at ang ecosystem ng smart healthcare? At ano ang mga pangunahing hamon na kakaharapin nito? Intern, napaka-profesional ng tanong na dapat mong sagutin. Parang sinasadya siyang pahirapan. Tingnan mo siya, parang pupunta lang sa bukid ang suot niya. Sa laki ng kumpanyang ito. Bakit siya natanggap? Nasisira ang imahe ng kumpanya dahil sa kanya. Mukhang minalas ang probinsyanang ito. Dahil kinalaban niya si President Fu, siguradong masisante siya sa unang araw pa lang. Mapapabilis ng AI ang pagsasaliksik at pagpapaunlad, ang matalinong pangangalaga sa kalusugan, pati na ang tech applications sa iba't ibang sektor ng ekolohiya sa mga aspetong ito. Malinaw na ang pag-aaral ng AI sa larangan ng medisina ay nag-level up na mula sa pagiging kagamitan patungo sa pagiging ecosystem rebuilder. Ngunit ang malawakang pagpapatupad nito ay kailangan pang lampasan ang mga hadlang sa teknolohiya, pulisya at maging sa etika. Magaling. Pagkatapos nito, pumunta ka sa opisina ko. Unang araw pa lang, nagpasikat na siya ng husto. Tignan mo kung paano kita bibigyan ng leksyon. Napakagaling mo. Mukhang binibigyan ka ng halaga ni boss. May relasyon ba kayong dalawa? Hindi ko naman pwedeng sabihing may nangyari sa amin at magkasama na kami sa bahay. Hindi. Paano naman magkakaroon ng kaugnayan ng tulad ko sa isang CEO? Sa bagay, tama ka. Maaari ka nang lumabas muna. President Fu, bakit niyo po ako ipinatawag? Nabasa mo na ba ang cohabitation agreement? Hindi pa po ako nagkakaroon ng oras. May idinagdag akong ilang mga bagong tuntunin. Tingnan mo. Party A, Fu Chengyan. Party B, Su Ying. Ang Party A ay maaaring makipaglapit sa Party B
nang walang limitasyon sa dami ng beses. 400,000 dolyar kada isa. President Fu, nakikituloy lang po ako sa bahay niyo. Kung ayaw niyo po akong manatili sa inyong tahanan, maaari niyo akong paalisin anumang oras. Pakiusap, huwag niyo po akong gamitan ng ganitong paraan para hiyain ako. Ginawa mo ang lahat para mapalapit sa akin, hindi ba't para lang makuha ang atensyon ko? Nagtagumpay ka. Kung pera ang gusto mo, maibibigay ko yon sa iyo. President Fu, nagkakamali po kayo ng akala. Kung gusto niyo po na sumuko na ako, maaari na akong umalis anumang oras. Ako. At itinulak mo lang ako palayo ng ganoon? Ano? Lolo? Nakauwi na po ba kayo galing sa ospital? Lola? Ying-Ying, Lola? Bakit po kayo bumalik dito sa probinsya galing sa ospital? Ying-Ying, saan ka kumuha ng pera para sa panggagamot ko? Ang lola mo ay matanda na at malapit na sa dulo. Huwag na huwag mong gagawin ang anumang masamang bagay para lang sa akin. Lola? Huwag na po kayong mag-isip ng kung ano-ano? Ang perang iyon? Ang perang iyon ay ibinigay sa akin ng lola ko sa pamamagitan ng ibang tao. Huwag kayong mag-alala, babalik tayo sa ospital. Ang iyong guro? Hindi ba't 15 taon na ang nakalilipas simula nang mawala siya? Sa totoo lang, dahil ang aking guro at ang aking ina ay may malalim na ugnayan, bago pumanaw ang aking ina, ipinagbili niya sa aking guro na alagaan ako. Kung hindi dahil sa mga kasanayang itinuro sa akin ng guro ko, sa tinapos ko, ay hindi ako tatanggapin ng tulad ng Wanyu na isang malaking kumpanya. Ying-Ying, sa oras na kumita ka na ng pera, kailangang bayaran mo ang iyong guro. Huwag kang mag-alala sa sitwasyon dito sa bahay. Sabi ng doktor tungkol sa sakit ng lola mo, naging matagumpay ang operasyon at maayos na ang paggaling niya. Kailangan na lang uminom ng gamot sa bahay at magkaroon ng regular na check-up. Bakit mo dinala ang iyong maleta pa uwi? Hindi ba't sabi mo, umuupa ka ng kwarto malapit sa kumpanya? Matapos ang nangyari sa pagitan namin ng boss ko, at noong nagkaroon kami ng maling pagkakaintindihan, nahihiya na akong manatili roon. Gusto ko na pong bumalik at tumira rito sa atin, mas mapapadali ang pag-aalaga ko sa inyo. Mabait na bata. Salamat po sa pagpapatira sa akin. Sana ay maging maayos ang lahat sa inyo. Suying. Kaya pala kailangan na kailangan niya ng pera dahil pala rito. Suying, wala ka talagang alam. Tingnan mo nga ang sarili mo. Yung sahig ng kumpanya, anong ginawa mo dito? Galing sa probinsya? Ang dumi talaga. Baka may kung ano siyang sakit? Tingnan mo tong sahig. Sobrang dumi. Late ka na nga. Pinadumi mo pa ang kumpanya. Lumuhod ka at punasan yan. Ayaw mong punasan ha? Kung ganoon, mag-resign ka na lang sa trabaho mo. Suying, o sige na, lumuhod ka na muna. Kailangan pa natin ng pera para sa paggaling ni Lola. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na apihin ang intern? President Fu, pinadumi po ng intern na ito ang sahig. Pinapupunasan ko lang po sa kanya. Walang sweldo at suspendido ka ng 3 araw. Pasensya na po, President Fu. Saan ka pumunta kagabi? Bumalik po ako sa probinsya. Bumalik ka na rito. Ayaw kong malate sa trabaho
Ang intern ko dahil lang sa malayo ang inuuwian niya? Huwag kang mag-alala. Dahil hindi pa pirmado ang kasunduan sa pagtira ng sabay, hindi ito tutuloy. Tsaka, hindi ako madalas tumuloy sa bahay na yon. Kapag sa probinsya pa ako nakatira, madali akong malate, mababawasan ang sweldo ko, medyo lugi nga talaga. Huwag po kayong mag-alala, sir. Sisiguraduhin ko pong magiging malinis ang lahat araw-araw. Pero, President Fu, pwede po ba akong humiling ng isang bagay? Sige, sabihin mo. Maaari po bang wag hayaang malaman ng mga kasamahan ko na magkasama tayo sa iisang bahay? Natatakot po akong gawan tayo ng chismis. May kailangan pa po akong gawin, mauuna na po ako. Kakaiba siya. Aying, kaming mga intern, nag-set kami ng outing mamayang gabi. Sasama ka ba? Parang hindi mo na ako makakasama. Siguradong mahal ang bayad sa bonding na yan. Huwag kang mag-alala, ang kumpanya. May budget para sa team building. Sayang naman kung hindi gagamitin. Sige, sasama na ako. Mabuti. Aying, ang phone mo, bakit ang daming notification na dumadating? Wala to. Roommate ko lang yan. Bumunot ka sa game na. There. Ang susunod na lalaking papasok sa room na ito, hingin mo ang sinturon niya. Grabe, ang tindi naman yan. Napakabangis niyan. Galingan mo, Aying. Sir, pwede po bang makuha ang sinturon niyo? Sigurado ka ba? Sige na. Ayoko na makisali. Suko na ako. Bata, huwag ka uminom masyado. Boss ka, bakit po kayo nandito? Yung bata sa bahay, hindi umuwi kagabi. Palihim na lumabas para maglaro. May hinahanap lang ako. Nahanap mo na po ba? Nahanap ko na. Sir, dahil nahanap nyo na siya, baka po gusto nyo nang maunang umuwi. Kasi kung nandito po kayo, nahihiya kami. Si Suying lang ang nahihiya, kami naman ay hindi. President Fu, makisali ka na rin sa amin. Sige. Hindi pwede, lasing na si Suying. Kailangan ko na siyang ihatid pa uwi. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Ang alam ko, may kahati siya sa kwarto. Baka dapat nating tawagan ang roommate niya. Roommate na laging nakasimangot. Ito na siguro ang roommate niya. Napakasimangot nga talaga ng mukhang ito. President, kailangan ko po ba kayong sunduin? Wag na. Hello po. Ang gumagamit na iyong tinatawagan ay hindi maabot. Nagulat naman ako. Akala ko kasi ang masungit kong roommate ay si President. Masyado siyang naparami ng ininom. Ihahatid ko na siya pabalik. Mayroon ba kayong address ng bahay niya? Sa kanyang information form ay nakasulat ang kanyang address. Sige po, pasensya na po sa abala. Bakit ako nandito sa kama ni President? Fu Chengyan. Tayo ay. Napakasakit mo sa ulo. Pinagod mo ako ng buong gabi. Tinitingala ko ang buwan, kung saan malayang lumilipad ang mga pangarap. Tatay, Ako si Fu Chengyan.
Isang malaking masamang tao si Fu Chengyan. Kung ganoon, hindi ako magdadalawang isip na ipakita sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng masama. Aray! Saklolo, sobrang nakakahiya ang nangyari kahapon. Fu Chengyan, ikaw ba ang nagpaligo sa akin kagabi? Nagkalat ang suka mo kahit saan. Paano mo nagawang? Nakasama na kitang matulog, natatakot ka pa rin dito? Anong problema? Siguro dahil ito sa ininom ko kagabi. Sumasakit ang tiyan ko. Bibigyan kita ng kalahating araw na leave para magpatingin sa doktor. May meeting pa ako mamaya. Ipinatawag na kita ng masasakyan. Hindi lang simpleng sakit ng tiyan iyan. Pagsusuka iyan dahil nagdadalang tao ka. Hindi ka pa kasal, di ba? Gusto mo bang ituloy ang bata? Kung hindi mo siya gusto, dapat ay maagapan na alisin ang bata agad. Matatanggap kaya niya ang batang ito? Nabalitaan niyo na ba? Nakabalik na sa bansa ang unang mahal ni President Fu. Siya iyong tagapagmana ng pamilyang Lin na si Lin Yuro. Bagay na bagay talaga sila. Sabi nila ay engaged na raw pagka-uwi na pagka-uwi. Ma-engage na siya sa iba. Hahayaan ko ba na isilang ang batang ito nang walang tatay? Pero isa rin itong buhay na kaluluwa. Halo? Ying, Apo, pumunta kami ng lolo mo rito sa lungsod para sa check-up. Sobrang mahal ng mga hotel kaya dyan na muna kami matutulog sa inyo mamayang gabi. Sige po. Hindi pwede. Hindi nila pwedeng malaman. Kasama ko si Fu Chengyan sa bahay. Gusto po sanang makitira ni na lolo at lola pansamantala. Ayaw ko pong malaman nila na may kasama akong lalaki sa bahay. Baka pwedeng makiusap na huwag ka munang umuwi rito sa loob ng 2 araw. Sige. Uwian na Ayeng, kain tayo sa labas. Huwag na muna. Uuwi na ako agad. May kailangan pa akong asikasuhin. Napakalaki ng bahay na ito. Siguradong mahal ang upa rito, di ba? Nagkamali po ang landlord sa paglalagay ng presyo, kaya nakakuha ako ng magandang deal. Ying Apo, hindi ka naman tulad ng mga napapanood sa drama na binabayaran ng lalaki, di ba? Kahit mahirap lang tayo, dapat ay may dangal ka. Lolo, paano naman mangyayari iyon? Hindi naman ako kagandahan. Bakit naman ako babayaran ng kahit sino? Siguradong busy ka sa trabaho mo araw-araw. Kaya wala ka ng oras para maglinis. At dahil nandito na rin lang ako, tutulungan na kitang mag-ayos dito. Tingnan mo naman ang bahay mo. Ang gulo na. Wag na po, Lola. Panglalaki itong polo na ito. Ang laki nito. Siguradong hindi ito ang size mo. May kasama ka bang lalaki rito sa bahay? Lola, tinatawag po iyang oversized boyfriend style. Uso po ang ganyang pananamit ngayon sa lungsod. Ano naman ito? Panahit ito ng balbas, di ba? Bakit ka mayroon nito? Lolo, naiwan po iyan ng nakaraang nangungupahan, aksidenteng naiwan. Hindi ko po tinatapon dahil baka bumalik sila para kunin ito. Nagdadalang tao ka. Lola? Noong mga panahong may sakit po kayo, wala na po talaga akong ibang magawa. Ayos lang sa akin kahit mawala na ako. Pero bata ka pa, hindi mo dapat sinira ang buhay mo. Ang batang ito, sa lalaking nagbigay sa iyo ng pera? Tapos nagsinungaling ka pa sa akin na, mula ito sa guro mo. Hindi mo dapat ituloy ang bata. Pero may buhay na rin po siya. Dati ang nanay mo rin, naniwala sa sinabi ng lalaki. Pinili niyang maging single mom at isilang ka. Hanggang sa huli ay nagkasakit at nawala siya. At naiwan kang mag-isa. Hindi ka pa nakaka-graduate. Paano mo siya bubuhayin? Kapag isinilang mo siya, hindi ba't kasama mo rin siya na maghihirap? Ying Apo, hindi nakakatakot na nagkamali tayo. Ang mahalaga ay maitama natin ito agad. Sasamahan ka namin ng lolo mo sa ospital para alisin ang bata. Ayos ba?
Sir Fu, ito po ang para sa proyektong ito, ang listahan ng mga pangunahing tauhan. Ilipat si Suying para tumulong. Pagkatapos bilang bonus sa proyekto, bigyan mo siya ng $100,000. Pero po, nakasick-leave po si Suying ng 3 araw. 3 araw? Malubha ba ang sakit niya? Ikansela ang lahat ng pulong ngayong hapon. Siya ba yung lapastangang lalaki na tumatawag? Lola, payagan mo na akong tawagan siya. Hindi pa niya alam na buntis ako. Paano kung sakaling gusto niya ang batang ito? Sigurado ka na bang aalisin ang bata? Sigurado. Mahina ang kanyang katawan. Kapag nawala ang batang ito, baka mahirapan na siyang magbuntis muli. Ganto na lang. Tawagan mo siya. Kapag hindi niya gusto ang bata, dapat na ituloy ang operasyon ngayong araw. Suying, ako. Anak, hindi mo gusto yung mga huling nahanap ko? Kaya may nahanap akong bago para sa'yo. Wag na po, may anak na ako. Magiging lola ka na. Pumunta ka sa Renji Hospital. Walang hiya. Hindi niya sinasagot ang mga tawag mo. Alam ko na ang lalaking iyon ay talagang walang kwentang tao. Sige, maghanda na kayo. Magsisimula ang operasyon sa loob ng 10 minuto. Opo, sige po. Siguro, kinakausap niya ang dating kasintahan na kadarating lang mula sa ibang bansa. Bakit naman siya mag-aalala sa akin? Bilang 1201, pasok na po ang pasyenteng si Suying sa surgery room. Lola, pwede bang bukas na lang ituloy ito? Ying-ying. Kapag nagpadala ka sa emosyon, sarili mo lang ang mapapahamak mo. Tigil! Tigil! Anong nangyayari dito? Gusto niyo pa bang ituloy ang operasyon? Hindi na. Dapat matuloy ito ngayong araw. Masasaktan lang ang katawan niya kapag mas lumaki pa ang tiyan niya. Ikaw, gusto mo ba talaga ang batang ito? Oo, gusto ko. Naku, paano mo mapapanagutan yan? Hahayaan mo ba siyang mapunta sa sitwasyong walang kasiguraduhan at maging isang single mother? Sinong nagsabing wala kaming katayuan? Suying, magpapakasal na tayo ngayon din. Totoo ba? Magpapakasal ka sa akin? Dala ko ang household registration record. Naku, sa pagmamadali ko ay lumabas ako ng... Puro mabulaklak na salita. Akala mo ba sa amin ay gaya ni Ying-Ying na madaling maloko? Ying-Ying, huwag tayong maniwala sa kanya. Ying-Ying, isipin mo kung paano pinahirapan ng tatay mo ang nanay mo. Mag-isa kanyang pinalaki, napakapait niyon para sa kanya. Hindi man lang niya naabutan ang pagtatapos mo. Pumanaw na agad siya. Huwag mo siyang gagayahin ang maging isang single mother. Lola, huwag na po kayong umiyak.
Kung gusto mo talaga ang batang ito, ibibigay ko siya sa'yo pagkapanganak ko. Ayaw niya sa bata at ayaw niya rin sa akin. Ang Fu Chengyan na ito, magpapakasal na nga lang, hindi pa dinala ang household record. Ako na talaga ang bahala rito. Naku, napaka-inosente mo. Kung ipapanganak mo at ibibigay lang sa kanya ang bata, paano ka pa makakapag-asawa niyan? Tara na. Tingnan ko lang kung sinong mga has na magsagawa ng operasyon sa kanya ngayon. Akala mo ba ay CEO ka talaga? Masyado kang maraming pinapanood na drama. Siya po talaga ay. Ganyan talaga niloloko ng mga lalaki ang mga babae. Ikaw, bakit ba ang dali-dali mong maniwala? Siya ba talaga ang president of Wanyu? Siya nga ang president of Wanyu? Narito ang household registration record. Fu Chengyan, magpakasal na kayo agad ng manugang ko. Hindi ako makapaniwala. Kani-kanina lang, muntik nang mawala ang bata, ngayon ay may marriage certificate na kami. Parang isang panaginip. Xiaoying, hindi ba mas mabuting bumalik sa villa sa labas ng lungsod? Wala kasing mag-aalaga sa iyo doon. Huwag na po, madam. Hindi po ako sanay tumira sa malaking villa. Ako na ang bahalang mag-alaga sa mag-ina ko. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip mo at hinahayaan mong ang manugang ko ay tumira sa ganito kaliit na bahay. Alam mo naman palang maliit ito. Kaya walang puwang para sa iyo rito. Hindi maaari. Gusto kong ako mismo ang mag-alaga kay Yingying. Yingying, ano ang gusto mong kainin para sa hapunan? Gusto ko po ng luosifen. Pwede po ba? Oo naman. Maganda ang luosifen. Kapag maasim at maanghang ang gusto mo, baka kambal na lalaki at babae ang maging anak mo. Yingying, bumalik ka muna sa kwarto at magpahinga. Ipagluluto ka na ni Mami ng luosifen. Fu Chengyan, alagaan mong mabuti ang asawa mo habang nagpapahinga siya. Mami, hindi ko po ito kwarto. Mula ngayon, kwarto mo na ito. Lagyan mo ang buong katawan ni Yingying ng stretch mark oil. Sa susunod, kapag nagkaroon siya ng mga stretch mark, ikaw ang mananagot sa akin. Ano nang gagawin natin? Humiga ka. Utos ito. Matulog ka na muna, maliligo lang ako. Ipaghahanda kita ng tubig na pampaligo. Huwag na! Ang lalaking ito, kadalasang mukhang malamig sa babae, hindi ko akalaing magiging ganito kagrabe. Parang sumobra naman ata ito. Ma, pasensya na po, hindi ko po sinasadyang maitapon ito. Wala iyon, hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Tamang-tama at ubos na ang langis para sa tiyan. Ngayon, kasama namin si Chengyan, susunduin ka namin pati sina lolo at lola para mag-mall. Bibili tayo ng bago. Pasensya na po, hindi ko naman po sinasadyang manghimasok. Hindi naman ganoon ang ibig sabihin ng clerk. Puro pangkaraniwang disenyo lang ang nasa display cabinet. Hindi iyon nababagay sa manugang ko. Kunin niyo lahat ng iyan. Ibalot niyo silang lahat. Chengyan, bakit nakatulala ka pa riyan? I-swipe mo na ang card mo. Balae, napaka-generous mo naman. Oo nga pala. May mga gamit pa para sa matatanda ang hindi pa natatapos. Ang lahat ng ito ay pasadyang ginawa ayon sa sukat ng mga balae ko. Sino ang nagsabing kaming mga matatanda ay
Dapat na mukhang maputla lang at boring? Dapat ay mukha rin kaming maliwanag at maganda? Siya nga pala, narinig kong gusto nyo tumira sa probinsya, nag-utos na ako sa mga tauhan ko na magtayo ng villa sa probinsya. Pansamantala, dito muna kayo sa lungsod magpahinga ng mabuti. Ying, nakahanap ka talaga ng mabuting pamilyang mapapangasawa. Sa susunod ay maginhawa na ang buhay mo. Hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Huwag po, hindi maaari. Kasalukuyan po akong nag-i-internship. Ito na ang pagkakataon para matuto sa trabaho. Hindi ko ito pwedeng pabayaan. Magbibigay ako ng utos para bawasan ang trabaho mo. Kung gusto mong pumasok, sige lang. Ikaw naman, sa loob ng kumpanya, siguraduhin mong aalagaan mong mabuti si Yingying para sa akin. Kapag naging malungkot siya sa trabaho, ikaw ang malalagot sa akin. Uy, mukhang iyan ang dating paboritong babae ni President Fu. Napakaganda niya, para siyang manika. Siya nga pala iyon? Kagayang-kagaya ng nasa litrato. Ayan, nandito na ako. Dahil may sipon ka, huwag ka na sanang pumasok sa kumpanya. Grabe ang pag-aalaga ni President Fu sa kanya. Bagay na bagay silang dalawa. May mahal siyang iba. Kapag naisilang ko na ang bata, hihiwalayan ko rin siya. Ang project na ito ay, noong nag-aaral pa kami ni Chengyan sa Stanford, nagsimula ito sa isang class assignment namin. Ang project na ito ay na-develop mula doon. Matagal na kaming nagtatrabaho para sa medical equality, at sana ang bagong project na ito ay talagang makatulong sa mas marami pang pamilyang may problema sa pera. Diyos ko, ganito ba ang tinatawag na matalinong couple? Masyado silang sweet, nakakakilig ng husto. Napakahusay niya. Habang ako'y parang isang hindi kagwapuhang sisiw. Sandali, itigil muna ang meeting. Hala! Kung masama ang pakiramdam mo, huwag ka na munang pumasok sa opisina. Ganyan din ba ang sinasabi mo sa kaisa-isa mong minahal? Mukhang hindi ka masaya. President Fu, para sa iyo, hindi naman ako mahalagang tao. Pakiusap, huwag mo nang ulitin ito na ititigil ang meeting para lang hilahin ako palabas. Natatakot ako na baka pagtsismisan tayo ng iba. Ayos na ako. Babalik na ako sa trabaho. Sinasabi ko sa iyo, ang suying na ito, ilang beses na siyang hinila palabas ni President Fu. Sa tingin mo, posible kayang isa siyang mapang-akit na babae na balak lang makuha ang boss para umangat sa posisyon? Nararamdaman kong ganoon nga siya. So Ying, bakit ka dinala ni Chengyan sa opisina? Anong ginawa niyo? Kay President Fu, may ilan lang siyang mga bagay tungkol sa trabaho na ipinapagawa sa akin. Dahil mukhang malaki ang tiwala ni Chengyan sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang pagpaplano para sa darating nating business summit. Ikaw na ang bahala rito. Sige po. Salamat po, Director Lin. Tinitiyak ko pong matatapos ko ang gawaing ito. Director Lin, heto na po ang proposal ko. Gusto mong imbitahan ang sikat na musikong si Mr. Meng para tumugtog sa opening performance? Ang galing ni Mr. Meng sa pagtugtog ng plauta ay kilala sa buong mundo. Ito ay tradisyonal, ngunit moderno rin ang dating. Natamang-tama sa tema ng summit natin na tradisyon at inobasyon dahil swak na swak ito. Kaya po gusto kong subukan. 10 taon nang namumuhay ng tahimik si Mr. Meng sa kabundukan at hindi na kailanman tumugtog sa publiko. Isa ka lang baguhan na intern, sa tingin mo ba mapapapayag mo si Mr. Meng? Dahil sa akin, at sasamahan ko siya. Ano? Sino ba talaga itong si Suying? Parang masyado siyang inaalagaan ni President Fu. Dahil sa ginagawa niya, baka malantad ang relasyon natin. President Fu, paniguradong ginagawa niya ito para sa kapakanan ng Huanyu. Alam niya kasing hindi ko mapapapayag si Mr. Meng. President Fu, isa talaga kayong mabuting presidenteng hands-on sa trabaho. Mukhang si Chengyan ay hindi rin masyadong gusto itong si Suying. Bakit hindi ko samantalahin ang pagkakataong ito para magpakitang gilas sa kanya? Ayan, sasama po ako sa inyo. Suying, mag-ingat ka. Ang mga ito ay ang maingat kong piniling mga regalo. Sino po sila? Magandang araw po, ako ang director ng Huanyu Group at ito naman po ang aming presidente. Narito po kami para imbitahan si Old Mr. Meng para magtanghal. Sumunod po kayo sa akin.
Magandang araw po sa inyo, Mr. Meng. Ako po ang marketing director ng Huanyu Group, si Lin Yuro. Kasalukuyan po kaming nag-oorganisa ng isang malaking Shanghai Business Summit at gusto po namin kayong imbitahang magtanghal. Narito po ang mga regalong inihanda namin para sa inyo. May ukit na puting jade, tatak na gawa sa Tianhong jade, at mayroon ding 1,000 taong gulang na ginseng at linzi. Umalis na kayo. Hindi ako pupunta. Sir, ito po ba ay dahil wala pa kayong mahanap na komportableng plauta? Malay niyo po, makahanap kami ng isang plauta na ikasisiya ninyo. Kahit anong plauta ba ay mahahanap nyo? Kahit anong pluta ay mahahanap nyo. Gamit ang yamang tao at pinansyal na lakas ng Huanyu Group, tiyak na mahahanap namin ang plutang magpapasaya sa inyo. Ang plutang ikakasaya ko, maging ako ay hindi alam kung anong klaseng pluta iyon. Ang pinakauna kong pluta ay ang Liu Jin Diangqui. Noong ako ay 18 taong gulang, ginawa ito para sa akin ng isang dalubhasa na naninirahan sa kabundukan. Mayroon itong palamuti na mga pilak na kampanilya sa dulo at kapag tumutugtog ng 100 birds paying homage to the phoenix, tumutunog ng husto ang mga kampanilya, dahilan upang hangaan ako ng lahat ng mga manonood at sumikat ako sa loob ng isang gabi. Noong 30 taong gulang ako, mas ginusto ko ang plutang Shenke Chiwen. Gawa ito sa 1,000 taon na punong Shenke mula sa South Sea. Sa gitna ng pagtugtog ng awitin, ay nagiging malalim at malungkot ang tono nito, gaya ng hanging may niebe na bumabali sa sanga ng bulaklak. Walang sinuman ang makaririnig nito na hindi malulungkot at iiyak. Nang tumuntong ako sa 45, binigyan ako ng isang dalubhasa ng plutang Yangzi Yulong. Ginawa mula sa hiyas na hari na 10,000 taon na mula sa hangganan. Ang kislap nito ay makinis, tulad ng liwanag ng buwan. Ang tunog ng pagbiyak ng yelo ay laging saktong lumalabas. 3 segundo matapos ang huling nota, na parabang ang kalikasan mismo ang sumasabay sa kumpas. Ngayon ay 6 na po na ako, 10 taon na akong naghahanap, ngunit wala pa rin kahit anong pluta ang kayang ilabas ang tunay kong nararamdaman. Kayo sa Huanyu Group, alam niyo ba kung anong klaseng pluta ang gusto ko? Paumanin po! Wala na akong plutang magamit. Makaalis na kayo. Walang sinuman ang makakahanap sa plutang gusto ko. Pasensya na po sa istorbo. Suying, masyado ka pang bata? Hindi mo alam ang sarili mong kakayahan? Ngayon ay kailangan nating baguhin muli ang mga plano para sa proyekto. Lahat tayo ay magbabayad dahil sa kayabangan mo. Pasensya na po, Direktor. May naisip na po akong paraan. Maaari po bang humiram ng kutsilyo? Ano bang gagawin mo? Lumaki po ako sa probinsya. Noong bata pa ako, madalas akong turuan ng guro ko na gumawa ng plutang kawayan. Dahil sa dalas, ay natutunan ko na po. May guro ka rin pala. Lagot, nadulas ang dila ko. Sabi ng guro ko, hindi ko pwedeng sabihin sa iba ang tungkol sa kanya. Mali lang po ang narinig nyo, ang ibig kong sabihin ay ang tiyuhin ko. May diferensya ba ang utak mo? Galing sa 1,000 at 10,000 taon. Na materyales ang gusto ng dalubhasa, tingin mo ba papansinin niya iyang hamak na kawayan mo? Hayaan niyo siya. Napakalakas ng ulan. Hindi po umuulan. Mayroon pong isang dalaga na tumutugtog ng pluta. Tama? Ang tunog na ito mismo, napakasimple ngunit perpekto. Bumalik ito sa tunay na kalikasan. Banayad na parang patak ng ulan, pero may bagsik ng hangin. Ito ang plutang hinahanap ko. Kilala mo ba si Mr. Yunhe? Sino po siya? Hindi ko po alam. Basta't ibibigay mo sa akin ang plautang iyan, ibibigay ko ang kahit anong hilingin mo. Kung ganoon, maaari po ba kayong tumugtog para sa aming opening performance? Hindi. Master, bakit po tila hindi nyo tinutupad ang pangako nyo? Maliban na lang kung ang batang ito ay magiging estudyante ko. Sige po.
Mahusay ang ginawa mo. Napakahusay ng pagkakaayos ng summit na ito. Mula sa pagkakaayos ng programa, pati ang mga mensahe ng panauhin. At kahit ang mga inumin, lahat ay perpekto. Naimbitahan niyo pa pati si Master Meng, asahan na sa Huanyu Group. Salamat sa papuri. Sabik na kaming mapanood ang pagtatanghal ni Master Meng. Hindi ko alam kung sino ang nakaimbita sa kanya, ngunit isa siyang mahalagang tauhan sa inyong kumpanya. Siya ang mahal ko. Ako naman ang nag-imbita sa kanya? Bakit kailangang sabihing si Lin Yuro iyon? May halaga pa rin pala ako para kay Ayan. Tamang-tama nga kayo sa isa't isa. At ngayon, salubungin natin ang nagwagi ng maraming parangal sa buong mundo. 10 taong hindi nagpakita sa publiko, ang batikang musikero ng katutubong instrumento, si Master Meng, upang magtanghal para sa atin. Yingying, nasiraan ang kotseng ipinadala niyo sa daan. Hindi na ako aabot sa simula ng pagtatanghal. Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala, gagawa ako ng paraan. Nakita kong may problema ang sasakyan, paniguradong hindi makakarating si Master Meng. Ano nang gagawin mo? Aba, may nangyari bang masama? President Fu, nasiraan ang sasakyan ng aking master sa daan. Hindi na siya aabot sa oras para sa pagbubukas. Naku po, magsisimula na po ang ating programa. Anong gagawin natin, Suying? Hindi mo maaaring hayaang mapahiya ang Huanyu. President Fu, ako na ang tatayo sa entablado. Ikaw? Ang mga narito sa summit na ito ay malalaking tao sa industriya, mga business partners ng Huanyu. Wala kang karapatang magkamali sa harap nila. Paanong ikaw ang lalabas? Kahit pa tinuruan ka ni Elder Meng sa pagplauta. Ngunit sa oras na ito, kahit isang extra na plauta ay wala tayo. Anong gagamitin mo sa pagkatanghal? Sino ang mananagot kapag nagkaproblema? Ako ang mananagot. Su Ying, akyat na sa entablado, ang lahat ay ipaubaya mo sa akin. Anong nangyayari? Bakit wala pa rin si Master Meng sa entablado? Nandito kami para kay Master Meng. Dahil ba sa makapangyarihan, ang Huanyu Group ay lolokohin na lang nila tayo. Tama. Ang Huanyu Group ay walang galang sa mga bisita. Hindi na tayo. Dapat makipagtulungan sa kanila sa susunod. Paumanhin po. Pansamantala naming binago ang aming programa upang ipakita sa inyong lahat ang isang mas mahusay at kakaibang pagtatanghal. Saan galing ang plautang iyan? Alam kong walang plauta sa paligid. Katulad noong bata pa ako, tutugtog lang ako sa harap ni Master. Hindi ako makapaniwalang ginamit niya ang dahon para makagawa ng ganoong tunog. Isa itong pambihirang talento. Kaya pala sinabi ni President Fu na pinaganda nila ang pagtatanghal. Paano magagawa ng isang pirasong dahon ang ganoong musika? Siguradong nagpapanggap lang si Suying. Dahil hindi nakuha si Mr. Meng, ay nagpapasikat na lang sila dito. Tama, 10 taon na ang nakakalipas noong marinig ko ng live si Master Meng at halos walang pagkakaiba dito. Pero plauta ang ginamit ni Master Meng. Ang makagawa ng ganoong tunog gamit ang dahon. Paniguradong peke yan. Isang malaking kumpanya, pero kumuha ng taong nagpapanggap lang. Wala man lang plauta dito. Hindi na ba talaga sila aarte ng maayos? Suying, dahil sa ginawa mong negatibong epekto sa reputasyon ng kumpanya, magbitiw ka na sa pwesto. Hindi ako nagpapanggap. Si Su Ying ay disipulo ni Master Meng. Kaya hindi niya kailangang magpanggap. President Fu, ilang araw pa lang nag-aaral si Suying. Paanong magiging kasing husay niya si Master Meng? Tama siya. President Fu, huwag ka namang kumampi ng ganyan. Si Master Meng. Narito si Master Meng.
Biglaan ang tugtog na ito. Ang batang ito ay napakagaling. Napakagandang pakinggan. Isang karangalan na ipakilala sa inyo ang aking disipulo, Su Ying. Ang disipulo ni Master Meng ay mas nahigitan pa nga ang kanyang guro. Tama. Hindi na sana natin pinakinggan ang chismis ng babaeng iyon. Ying, pinabilib mo kaming lahat ng mga intern. Ang husay ng ginawa mo sa summit na ito. Dahil sa malaking kontribusyon ni Su Ying sa summit na ito, napagpasyahan kong bigyan siya ng isang linggong bakasyon na may bayad. Hindi ako pumapayag. Dahil lang sa pagkakamali ni Su Ying, halos hindi nakaabot si Mr. Meng sa pagbubukas ng pagtatanghal. Gusto pa siyang parangalan ni President Fu sa harap ng maraming tao, sa harap ng publiko. Hindi ba't parang kakatwa naman iyon? President Fu, kakatwa nga po na nasira ang kotse. Pero noong nakaraang gabi, talagang maigi kong sinuri ang sasakyan. Paano kung tignan natin ang CCTV footage para malaman kung ano talaga ang nangyari? Su Ying, huwag ka nang magtangkang gumawa ng dahilan. Halata naman na ito ay dahil sa palpak mong pagpaplano. Assistant Joe, kunin mo ang footage mula sa CCTV. President Fu, narito na po ang U-Disc ng CCTV. Ayan. Sa tingin ko ay hindi na kailangang tignan ng footage. I-play mo dito. Siya iyon? Siya ang sumira sa sasakyan na susundo sana kay Mr. Meng. Base sa likod niya, mukhang isa siyang babae. President Fu, parang biglang nasira. Ang footage? Assistant Joe, ipaayos mo ang CCTV. Tignan mo kung maaari pa itong ma-recover. Opo. Kung sa CCTV ay wala tayong makitang anuman, bakit hindi natin tignan kung may makukuha tayong ebidensya sa loob ng kotse? Dalhin nyo ang kotse para ipasuri. Opo. President Fu, bakit mo ako binigyan ng paid leave? Hindi ba mas mabuting bonus na lang? Dahil kailangang magpahinga ng mga nagdadalang tao. Pero kailangan din po ng pera ng buntis para sa rehabilitasyon. Ng lola ko na sobrang mahal ng gastusin. Ang mga bayarin sa ospital ng lola mo ay nabayaran ko na, kaya huwag mo na itong intindihin. Salamat po. Magpahinga ka na? Hindi ko kailangan. Napagsilbihan ako ng isang buntis. Opo, Anong nangyayari? namamanhid ang mga binti ko. Ang dami talagang abala. Pumutok ang tubo ng tubig. Gusto mo ba talagang tumingin? Hindi kaya. Pumutok ang tubo, tatawag ako ng tubero. Hello, magandang araw po. Maaari po bang ipagawa ang tubo namin? Dapat matagal ko nang sinira ang tubo na iyan para makita ko kung paano itago ng anak ko, ang manugang ko, para hindi siya makauwi sa lumang mansyon. Dito ka lang muna. Ako na ang magbubukas ng pinto. Ma, Aba, nagawa niyo pang magpa-wetlook ha? Bakit naging kuweba ng tubig ang bahay na ito? Nagdadalang tao si Yingying. Paano siya makakatira rito? tumawag na po kami ng tubero. Kahit maayos pa ang tubero, kailangang patuyuin ang bahay ng ilang araw bago matirhan. Hindi ito maganda para sa nagbubuntis. Nagkataon na kaarawan ng lolo mo. Sumama kayo sa akin sa pag-uwi at dumalo kayo sa handaan ng lolo.
Hindi maganda ang ugali ni Lolo at alam niya ng buong Jinghai, ang dami pa niyang bawal. Itong si Suying ay parang isang maliit na kuneho. Kung sakaling may mangyari sa pagbalik doon, paano kung matakot siya? Sa mga susunod na araw, mabubakasyon muna kami ni Suying. Para naman sa kaarawan ni Lolo, sisikapin kong humabol. Nagdadalang tao pa si Suying, kaya hindi muna siya sasama. Bata ka talagang pasaway? Alam ko namang ayaw mo lang bumalik sa mansyon. Yingying, kaunti lang ang miyembro ng pamilya natin. At ang lolo ni Chengyan, pati na ang aming anak-anakan, sa aming mansyon sa Jinghai. Sa wakas, ay may nadagdag na bagong miyembro. Sakto pang kaarawan ni Lolo. Para mas maging masaya ang lahat, anong masama doon? Ma, ang manugang niyo po ay hindi sanay sa maraming tao. Yingying, alam kong napakabait mong bata. Anak, ikaw ang nagsisilbing kayamanan ng buong pamilya Fu ngayon? Gustong-gusto ka naming lahat na makita. Pwede bang sumama ka na sa mga pauwi? Naging mabait po palagi sa akin si Auntie Fu. Sige po, sasama po ako sa inyong pauwi. Uuwi na kaming dalawa ng manugang ko. Ikaw, anak kong pasaway, magpaiwan ka rito mag-isa. Hindi maaari, hindi siya pwedeng umuwi ng mag-isa. Baka pahirapan lang siya ni Lolo. Sandali lang. Sasama na rin ako sa inyo. Medyo mahigpit ang lolo ko. Mamaya, tumayo ka lang sa likuran ko. Opo. Sino kaya ang taong kinatatakutan pati ni Yama? Napaka nakakatakot siguro niya. Fu Chengyan, dahil may asawa ka na, hindi ka na ba uuwi ng bahay? Gusto kong makita kung anong klaseng babae ang nagpaikot ng husto sa ulo mo. Magandang araw po, Lolo. Ay, napakagandang bata naman. Kaya naman pala hindi na umuwi ang budoy na iyon. Pa, ang tulad ninyong napakasungit na tao, ay nagbago rin ang timpla ngayon. Mukhang may kakaibang charm nga ang ating Yingying. Pinalambot niya ang puso ng batang yelo, at ngayon, pati ang puso ninyong matitigas ay lumambot na rin. Oo nga po. Kanina ay nakakatakot po kayo, hindi ko inasahang ganito po pala kayo kabait. Bakit kung kailan siya bumalik, ay nakukuha niya ang pagmamahal ng lahat? Pati si Lolo ay sobrang bait sa kaniya. Kumusta po, sister-in-law? Ako nga pala si Tingting. Kumusta? Ako naman si Suying. Buntis po si sister-in-law ngayon, wag na tayong tumambay dito, pumasok na tayo sa loob. Yingying, dahil ito ang unang dalaw mo sa lumang bahay, naghanda ako ng munting regalo para sa iyo. Ito ay ang South Sea, isang pares ng hikaw na gawa sa 1,000 taong gulang na red coral na nakuha lang po ni Sir mula sa auction sa Sotheby's. Ito naman ang paboritong yate ng Old Master Fu. At ito ay isang gusali sa Jinghai CBD. Narito rin ang pamana ng pamilyang Fu family, isang emerald jade bracelet. Hindi po pwede. Masyadong mahalaga ang mga ito. Hindi ko po ito matatanggap. Ayos lang iyan, Yingying. Galing ito sa puso ng iyong lolo. Kapag hindi mo ito tinanggap, malulungkot ang lolo mo. Pero, wala po kasi akong maibibigay na kahit ano kay Lolo. Ang tindi talaga ng pagkapaborito niya. Binigay niya sa taong iyon ang ganito karaming magagandang gamit. Sister-in-law, tanggapin mo na iyan. Ilang araw na lang at birthday party na ni Lolo. Kung hahayaan kang mamahala noon, isa rin itong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal mo sa kanya. May dinadalang tao si Suying? Hindi niya dapat masyadong pinapagod ang sarili. Ayos lang po. Kaya ko po ito. Dahil napakabuti ni Lolo sa akin, karapat-dapat lang na ihanda ko ang birthday celebration niya. Sigurado ka bang ayos lang? Huwag mong pilitin ang sarili mo, Yingying. Kaya ko po. Bakit ka narito? Sabi ni Mama ay napapagod ka na sa pag-oorganisa ng party, kaya pinapunta niya ako para alagaan ka. Hindi ko kailangan ng pag-aalaga mo. Mabuti pang umalis ka na. Aayusin ko pa ang mga recipe mamaya. Aalis na ako. Para ito sa pananakit ng muscle, pahid mo yan sa sarili mo. Paano niya nalaman na sa dami ng ginawa ko ngayong araw, ay sumasakit ang binti ko? Sister-in-law, bukas na ang celebration. Sa haba ng inihanda mo, siguradong magiging tagumpay ito bukas, di ba? Sana nga. Sabi ng mamimili ng supply, nandyan na ang lahat ng mga kailangang sangkap. Kaya pakiusap, subukan ninyong tikman ang mga lulutuin.
paano nangyari ito. Sabi naman noong in charge sa pamimili na handa na ang lahat ng mga sangkap. Naku, sister-in-law, ang mga mamahaling sangkap na iyan ay kailangan talagang i-order ng maaga. Ngayon, ano na ang gagawin natin? Nasaan ang taong in charge sa pamimili? Lagot, hindi na siya makontakt. Ang budget para sa handaan sa kaarawan ay hindi biro ang halaga. Posible kaya na tinakasan na niya tayo bitbit ang pera? Huwag kang matakot. Nandito ako. Ito ang unang beses na nag-organisa ako ng handaan para kay Lolo. Pero nagkaroon agad ng malaking pagkakamali. Wala ba talaga akong kwenta? Bakit kapag nakikita ko siyang umiiyak, ay sobrang nasasaktan ako? Inutusan ko na si Assistant Joe na kumuha ng mga sangkap sa buong Jinghai. Huwag kang mag-alala. Huli na ang lahat. Ngayong gabi na ang selebrasyon para kay Lolo. Pero lahat ng mga mamahaling sangkap ay kailangang mai-reserve ng mas maaga. Masyadong mapagmahal sa akin si Lolo. Pero sinira ko ang selebrasyon niya. Alam ko na. Tingnan natin kung ano pang magagawa niya. Siguradong kayong lahat ay sanay na sa mga mamahaling pagkain. Ngayon, bigyan natin kayo ng kakaiba at bago. Ang unang pagkain naman ay tinatawag na Changsheng Changshaopan. Ang sangkap nito ay perslane, na kilala bilang gulay ng mahabang buhay. Sana ay magpatuloy ang ganitong mga sandali at manatiling ganito kasaya sa bawat taon, Lolo. Kadalasan ay puro mamahaling putahe ang kinakain ko. Pero minsan, kapag nakakatikim ng pagkaing probinsya, pakiramdam ko ay kakaiba rin ito. Napakasariwa nito. Napakasarap. Seryoso ba? Masarap nga ito. Ang ikalawang pagkain naman ay gumamit ng sariwang lichens pagkatapos ng ulan at iniluto kasama ang mga itlog, puno ng sustansya mula sa kalikasan, tinatawag itong moss cloth sa ilalim ng sinag. Dalangin ko na madagdagan ang inyong karangalan bawat taon, Lolo. Pagdating naman sa inumin, ito ang hanying dew. Gawa ito sa sariwang dandelyo na kinuha ang katas sa mababang temperatura, nilagyan din ng jasmine at pulot pukyutan para mabawasan ang pait nito. Makatutulong ito na ilabas ang lason sa katawan, muna bago ang sarap. Ito nga ang lasang iyon. Nung bata pa ako at nagkasakit dahil walang perang pambayad sa doktor, pinainom ako ng nanay ko ng tubig na may dandelyon. Noon ay sobrang pait, hindi ko kayang lunukin. Ngayon sa gawa ni Yingying, mula sa pait hanggang sa tumamis. Parang ang naging takbo ng buhay ko. Lolo, dahil kasama nyo na kami ni Yingying, hindi na po magiging mapait ang buhay nyo. Oo nga. Ang niluto ng nanay ko noong bata pa ako, ito mismo ang lasa. Talagang asawa nga siya ng anak ni Pamilya Fu. Ngayon ay talagang busog na busog kami sa mga handang ito. Sister-in-law, ang laki ng halaga ng pera para sa birthday party ni Lolo. Tapos mga ligaw na gulay lang ang pakakain mo sa amin? Nasaan na ang pera namin? Lolo, ang taong namamahala sa pagbili ng mga sangkap, tinangay ang pera at tumakas kagabi. Ang lahat ng mga pagkaing in-order namin, biglang nawala ng ganoon na lang. Sir, wala po akong kasalanan. Hindi po talaga ibinigay ni Miss Su ang pondo sa akin. Wala po akong magagawa kung walang perang pambili. Lolo, wala po akong kinalaman dyan. Yingying, ipaliwanag mo kung anong nangyayari. Lolo, dinala ko po sina Chengyan at Sweting sa kusina kagabi. Gusto ko sana na matikman muna nila ang mga ilulutong pagkain ngayon. Pero pagkabukas ko ng pinto ng kusina, ay wala na po doon ang lahat. Sir, talagang hindi po ibinigay ni Su ang pondo sa akin. Sa tingin ko po ay baka binulsa na niya ang pondo para sa party. Balita ko po kasi, kailangan niya ng maraming pera para sa pagpapagamot ng lola niya. Hindi po yan totoo. Lolo, para po ito sa inyong handaan sa birthday. Paano ko po iyan nanakawin? Siguradong mayroon lang po itong hindi pagkakaunawaan. Yingying, sige, ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Nasaan na ang pera para sa party? Ikaw ang dapat na magpaliwanag. Kung bakit ang personal na account mo ay nadagdagan ng malaking halaga ng pera. Ang labis na pera sa iyong account ay eksaktong halaga ng pondo para sa handaan. Ginamit mo ba ang pera na iyan para bilhin ang mga ito? Sir, napagbibintangan lang ako. Totoong hindi ako ang may gawa niyan.
Sa tingin ko, hindi mo kayang gawin ang bagay na ito ng mag-isa. Magsalita ka. Sinong nagutos sa'yo? Walang nag-utos sa akin. Tila ba? Tungkol sa aking mga pamamaraan, ay wala kang kaalam-alam. Siya ang nag-utos sa akin. Huwag mo akong pagbintangan. Narito ang lahat sa CCTV video. Itatanggi mo pa ba? Lolo, patawad po. Nagkamali ako. Sandali lang po akong nawala sa sariling kaisipan. Paano ba kita pinalaki? Paano mo nagawang gawin ang ganitong bagay? Nagseselos ako sa kanya. Bakit pagkakarating niya pa lang ay nakuha na niya ang pagmamahal ng buong pamilya? Alam kong ampun lang ako sa pamilyang ito, mula pagkabata sa bahay na ito. Hindi ako makakilos ng malaya. Pero bakit nang dumating siya, ay nakuha niya agad ang inyong pagmamahal? Pati ang mana na pulseras ng mga pamilya Fu, ay ibinigay niyo na rin sa kanya. Bakit siya lang? Shueting, ang pulseras na mana mula sa mga pamilya Fu ay talagang isang pares. Plano ni Lolo na ang isa ay ibigay sa iyo sa mismong handaan. Kailanman ay hindi kanila itinuring na ibang tao. Totoo po ba ito, Lolo? Sweating. Sa mga panahong ito, magnilay-nilay ka muna sa loob ng iyong silid. Tungkol naman kay Xiao Wang. Hindi na kita maaring patuloyin pa sa pamilya Fu. Umalis ka na. Ying, kung may oras ka, bumisita ka naman palagi dito sa matandang katulad ko. Lolo, 5 minuto na po tayong nagpapaalam. Lolo, kung hindi ko lang po kailangang bumalik sa trabaho, siguradong sasamahan ko po kayo ng mas matagal. Pagkalipas ng ilang araw, babalik po ako para samahan kayo. Ate, salamat po. Nagkamali po ako. Sa susunod kailangang bumalik ka ulit dito. Sige, Tingting. Mahal na mahal ka namin. Tara na, umuwi na tayo. Halika na. Aying, kababalik mo lang sa kumpanya at saktong inabutan mo ang sports fest. Napakaswerte. Ang laban natin para sa araw na ito ay archery. Isang lalaki at isang babae, magkakapares bawat grupo. Pakihanap na po ang kani-kaniyang partner. Kamusta, Suying? Mula noong training pa lang para sa mga bago, kilala na kita. Pwede ba kitang makagrupo ngayong araw? Oo naman. Ayan, pwedeng tayo na lang ang magkapares? Bakit parang iba ito sa itinuro sa akin ng guro ko? Ang ganitong klase ng pana ay dapat itutok ng ganito palabas. Ang palaso na papakawalan mo ay titingnan mo ng bahagyang mas mababa sa nakikita mo, kaya dapat mong itaas ng kaunti ang iyong asinta para siguradong tatama ka sa target. Sige po, salamat. Ayan, nauuhaw ka ba? Mayroon dito. Makinig muna ang lahat. Magsisimula na po ang Spring Sports Meet ng ating Huanyu Group. Ang unang magpapakitang gilas ay si Wu Dashan mula sa Sales Department. Congratulations. Nakatama siya sa unang ring, mahusay. Kaya mo yan. Ang nakuha naman ni Zhao Lin ay pang-apat na ring. Bagay na bagay talaga sa iyo ang bansag na perpektong Diyosa. Nakatama siya sa ika-6 na ring. Ngayon naman ay pagkakataon na ni Suying na sumubok. Ang probinsya ng iyan, siguradong hindi pa siya nakakakita ng pana sa buong buhay niya. Tama ka. Itong archery ay pangmayaman lang at sosyal na laro. Galing lang siya sa probinsya, himala na kung tatama ang palaso niya sa board. Si Suying ay gumagawa ng formal na bow ritual mula sa ritual archery of Zhao? Paano naman malalaman ng isang hamak na probinsyana ang mga ganyang bagay? Siya ay nanonood lang naman ng telebisyon kaya kaunti lang ang alam niya. Kapag oras na para bumaril, siguradong magmimintis siya ng malala. Tama.
Nanood lang ng kaunti sa maikling video, tapos naglakas loob na magpakita rito ng kahiya-hiya. Kung ako iyon, matagal na akong nagtago sa banyo. Nakuha niya ang 10 puntos. Hindi ito pang amateur na antas, halatang pang profesional na ang kakayahan niya. Napakadali naman ito. Nasa probinsya ang guro ko, tinuruan niya akong bumaril ng mga ibon at mas mahirap pa iyon kaysa rito. Ang ating President Fu ay nasa profesional na antas din. Dati sa Amerika, ay sumali siya sa isang profesional na archery club. Siya pa ang humahawak ng makasaysayang record sa club na iyon. Kaya rin ni President Fu na kumuha ng 10 puntos ng napakadali. Nakakuha siya ng 10 puntos. Napakagaling naman. Salamat. President Fu nagkamali. Hindi niya natamaan ang target. Chengyan, parang hindi maganda ang mood niya ngayon. Ayos ka lang ba? Nung umalis siya ng bahay kanina, mukha naman siyang masaya. Sino kaya ang nagpagalit sa kanya? Magpatuloy lang kayo sa paglalaro. Aying, ang huhusay nyo talaga. Ang grupo nyo ang unang pwesto. Director Zhao, hindi ba't sabi sa rules ng laro na kung sino ang manalo, ay pwedeng pumili ng isang tao para guhitan ng mukhang pusa? Swerte mo ngayon, pumili ka na. Tingnan natin kung sino ang pipiliin mo. Ang pipiliin ko ay si Shu. Sabi ni Su Ying. Ako ang piliin mo. Pipiliin mo si President Fu? Oo. Pipiliin ko si President Fu. Su Ying, hinahamon mo ba ako? Sige, simulan na natin, Intern Su. Ito ba talaga ang seryoso at hindi mabitawan ng ngiti na si President Fu? President Fu, ngayong hapon ay makikipagkita tayo sa Wangguo Group. President Fu, ano po ang nangyayari? Maganda ba? Si Su Ying ang nag-drawing nito para sa akin. Opo, maganda po. Anong problema? Bakit ka nauutal? Hindi niyo po ba napapansin na parang nagbabago kayo nitong mga nakaraang araw? Meron ba? Ang pagbabago niyo po ay lahat may kaugnayan kay Su Ying. Masyado ka lang nag-iisip. Ayaw niyo lang talagang aminin. Sa tingin ko ay hulog na kayo. Kaso parang si Su Ying ay walang pakialam sa inyo. Kailangan niyo pang mas magsumikap. Anong ginagawa mo? Nag-iihersisyo lang ng katawan. Bakit ang garbo niya ngayong araw? Huwag kang tumingin. Matutulog na. Ito pala ang gusto niya. Ying, gusto mo ba ng gatas? Hindi mo ba talaga ako papansinin? Ying, umiinom ako ng gatas. Bakit nakapasok sa panaginip ko ang gwapong anghel na ito? Ang sarap naman sa pakiramdam nito. Bastos. President Fu? Napakalakas mo naman. Huwag mong kakalimutan ang check-up mo bukas. Nag-file ulit ng leave si Su Ying ngayong araw. Bakit? Dahil ba sakit? Sabi ng kaibigan kong doktor mula sa ospital ng Jinghai, nagpa-check up daw siya para sa pagbubuntis. Ganoon ba? Isang buntis na intern parang hindi na dapat siya manatili pa sa kumpanya. Ano? Resulta ng check-up mula sa ospital ng Jinghai? Su Ying, buntis ka? Su Ying, isa kang intern na hindi pa nakakapagtapos tapos buntis ka na agad? Tama, at doon sa application form mo sa trabaho, nakalagay na wala ka pang asawa. Buntis ka na kahit hindi pa tapos sa pag-aaral. Wala ka talagang hiya. Ang Huanyo ay hindi tumatanggap ng mga katulad mong walang mabuting asal. May asawa na ako. O talaga? Sino naman ang asawa mo? Hindi pwede. Ang gusto ni Fu Chengyan ay si Director Lin, hindi niya pwedeng malaman na kaming dalawa ang mag-asawa. Nasa ibang bansa ang asawa ko, hindi niyo siya kilala kahit sabihin ko pa. Nasa ibang bansa ang asawa mo? Nakaalis ka na ba man lang ng Jinghai? Wala kayong karapatang pagsalitaan ng ganyan si Ying.
Bakit ba dami mong alam? Wala na kayong lahat na trabaho. Director Zhao, maari mo akong pagsalitaan, pero wala kang karapatang pagsalitaan si Xiaoyu. At wala kaming nilabag na kahit anong regulasyon ng kumpanya. Hindi mo kami maaaring tanggalin ng walang dahilan. Uy, parati kang nagkukunwaring inosente, ano? Hindi ka ba natutuwa na kinalaban ko siya? Mas lalo ko siyang kalalabanin. Nasa loob tayo ng kumpanya. Nagagawa mong manakit? Chengyan, ang dalawang intern na ito ay walang modo. Nagugulo sa kumpanya. Hindi na sila pwedeng manatili. Hindi dapat malaman ni Chengyan na nagdadalang tao ang babaeng ito. Mukha lang siyang malamig, pero ang totoo ay malambot ang puso niya. Paano kung panatilihin niya sila rito? Oh? Anong nangyayari rito? Gusto nila kaming italsik ng walang basehan. Wala kaming ginagawang masama. Director Zhao, masyadong nang lumalabis ang pag-uugali mo. Pasensya na po, President Director Lin. Tulungan mo naman akong magpaliwanag. Sinuway nila ang kanilang nakakataas. Wala silang respeto sa disiplina. Isasagawa na sa susunod na linggo ang pagsusulit para sa mga intern. Kapag nakapasa kayo sa pagsusulit na iyon, hindi na ako muling magsasalita pa. Sige. Ano ang magiging laman ng pagsusulit? Gusto kong sa loob ng isang linggo ay mapalago nyo ang Jinding Lingzi. Ang aming kumpanya at ang propesor mula sa North Capital University ay nagtulungan sa loob ng isang taon, ngunit hindi pa rin nakagawa ng Jinding Lingzi balita ko. Isang dalubhasang ermitanyo ang nakagawa ng Jinding Lingzi, mayroon siyang sekretong paraan, ngunit hindi kailanman ibinabahagi ang sekretong iyon. Ngayon, kung hindi sila papayag ay aalis na sila. Kung papayag man sila, aalis pa rin sila sa huli. Masyadong mahusay si Director Lin. Ito na, anong gagawin natin, Yingye? Sige, pumapayag kami. Kung sa loob ng isang linggo ay makabuo kami ng Jinding Lingji, hindi lang kami dapat makuha bilang mga regular na empleyado ng ganoon kadali. Ano pa ang gusto mong mangyari? Dapat ay triple ng sahod ng karaniwang aplikante ang matanggap namin. Sige. Hindi ka dapat pumayag kanina. Anong gagawin natin? Ayos lang. Noon pa sa master, ay nakabuo na ako ng Jinding Lingzi. Kaya ko rin ito ngayon. Master! Lagot na? Nadulas ang dila ko. Ikaw sa master, ikaw ba ang sinasabing may malawak na kaalaman, ang namumuhay sa bundok at ang mailap sa tao na si Mr. Yunhe? Siyempre hindi. May gagawin pa kami. Mauna na kami. Bakit hindi pa siya bumabalik? Matiwas ba ang mga mata mo? Namumula ba o may impeksyon? Bakit parang nag-iiba ang ikinikilos niya nitong nakaraan? Ying-ying, sa kama ka na matulog. Kailangan ko nang magmadali sa laboratorio. Nagmamadali na ako. Naalala mo ba kung ano ang nangyari kagabi? Kagabi. Masarap ang tulog ko kagabi. At ano pa? Ano pa? Wala na akong oras. Kailangan ko nang pumunta sa laboratorio. Alauna na. Halika na, kumain na tayo. Sige. Kumain ka muna. President Fu, kayo? Bakit po kayo mismo ang naparito? Alam ko po na ang pananaliksik namin ni Aying ay makakaapekto sa negosyo ng kumpanya, pero sa ginagawa ninyo, masyadong malaki ang pressure sa aming dalawa. Nasa loob nito ang paborito mong labong. Aying, bakit alam ni President Fu na gusto mo ang labong? Mayroon ba kayong dalawang lihim na relasyon? Masyado ka na yata nakabasa ng mga bida-bidang boss sa nobela, no? Pero, hindi ba alam ni President Fu na ikaw ay may asawa na? O baka naman ang gusto niya ay isang may bahay na? Iyang utak mo, pwede bang pakalmahin mo muna? Ngayon ang pinakamahalagang yugto ng paglaki ng ating mga lingje. Dapat kang manatiling nakapokus. Sige po, opo. Anong oras na? At
May oras pa kayong kumain. Si President Fu ang bumili nito para sa amin. Bakit hindi namin pwedeng kainin? Anong sabi mo? Anong ginagawa mo? Kakatapos lang naming ihanda ang nutrition solution na ito. Hindi nyo kailanman mapapalaki yan. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon dito. Kumuha na ako ng pinakamahuhusay na team mula dito at sa ibang bansa para gawin ito. Dito sa laboratorio nyo na kahit anong kagamitan ay wala, balak nyo pang magtagumpay, huwag na kayong mangarap ng gising. Wala kaming kapit at wala kaming mga kagamitan. Pero noon si Professor Yuan, gamit lamang ang mga pinakasimpleng gamit, ay nakapagpatubo ng hybrid na palay. Ang tunay na husay ay nasa pagiging simple. Anong karapatan mong sababihing hindi namin kayang palakihin ang Jinding Lingji? Tama. Titingnan ko nga kung paano nyo gagawin yan. Aying, okay ka lang ba? Lumayas na kayo dito sa Huanyo ngayon din. Huwag! Lin Yuro, anong ginagawa mo? President Fu, siya ang nagtangkang sirain ang ating incubation vessel. Lin Yuro, ibababa mo iyan. Ayan. 10 taon na tayong magkakilala. Para ba sa hamak na intern na ito, ay magagalit ka sa akin? Tama siya. Kahit nakasal na kami, ang gusto pa rin niya ay si Lin Yuro. Paano niya iyon gagawin para sa akin? Eksakto. Gagawin ko ang nararapat para mabigyan ng hustisya ang intern na ito. Lin Yuro, kapag nagpatuloy ka pa sa panggugulo, hindi mo na kailangan pang pumasok sa trabaho. At isa pa, wala kang matatanggap na performance bonus ngayong taon. Bakit ba palagi kang hindi marunong mag-ingat sa sarili mo? Ayos lang ako. Hoy, napakaganda. Tingnan nyo, mayroon ng mga bagong usbong sa ating Lingji. Yehey! Ang galing! Opo. Gusto ko sanang wasakin ang incubator. Pero pumasok si Cheng Yan para pigilan ako. Kung ganoon ay dapat tayong magmadali para masira ang plano nila. Ang deadline ay sa makalawa na. Kapag napalago talaga nila iyon, siguradong magkakaroon sila ng karapatang manatili sa Huanyo. Bukas ng gabi? Hindi ba't napakagandang pagkakataon yon? Talaga palang nagawa niyo itong mapatubo. Pinatuyuan ko ng mainit na tubig ang Lingji, kaya wala na ito. Titingnan ko kung anong gagawin nyo. Ngayon na ang huling palugit. Suying! Nagawa niyo bang mapatubo ang Jinding Lingji? Nagawa naming mapatubo ito. Ano? Talaga bang napalago ang Suying? Imposible! Isa lang siyang estudyante mula sa mababang universidad. Paano niya magagawa iyon? Kulang ang puro salita. Ipakita nyo iyan. Ang aming Jinding Lingji ay nandito. Buksan nyo at ipakita sa amin. Tama. Buksan nyo. Oo nga. Suying, huwag mong kakalimutan ang pangako mo. Kapag hindi ka nagtagumpay, lumayas ka agad dito sa Huanyo. Huwag mo ring kalimutan ang pangako mong 3 beses na taas sa sahod. Sige, buksan nyo na. Mukhang hindi na kayo pwedeng manatili rito. Sisibakin ba kayo ng kumpanya o kusa na lang kayong aalis? At saka, kapag internship ay walang matatanggap na separation pay. Pasensya na po, pero nung tiningnan ko ito kaninang umaga, maayos pa naman ang lahat. Bakit ganito na ang hitsura ngayong gabi? Hindi nyo napalago ng maayos? Sino ang sisisihin nyo? Naghahanap pa kayo ng rason? Huwag nyo nang ubusin ang oras namin. Tama. Nagsasayang lang kayo ng oras. Sayang ang oras? Umalis na kayo agad. Tingin ko ay may iba pang dahilan sa likod nito. Ayan, siya mismo ang nakipagpustahan sa akin noon. At ngayong talo na siya ay ayaw niyang tanggapin. Wala siyang isang salita. Aying, tapos na ang hiring season. Kung hindi pa kami magiging regular, mawawalan na kami ng trabaho. Kaya kong umalis, pero ang trabaho ni Xiaoyu ay palaging maayos, dapat siyang manatili rito. Basta hindi na siya aali-aligid kay Ayan sa loob ng kumpanya. Sige. Sino ang nagtatangkang paalisin ang disipulo ko?
Master, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman kung gaano ka na inaapi ng iba? Master, kumusta po kayo? Ako ang boss ni Su Ying. Boss po? Maayos naman ang hitsura mo at mukhang matalino rin. Ito ang Jinding Lingji. Sino ba ang matandang ito? Paano siya magkakaroon ng ganito karaming lingji? Hi, ayos naman sana ang Lingji na ito. Kaso napahamak ito sa mainit na tubig. Ang mga ito ay itinanim ni Aying noong bata pa siya gamit ang tubig mula sa batis. Hindi pwede ang tubig dito sa lungsod. Nababawasan ang bisa ng Lingji. Yingying, noong bata ka pa, nakapagtatnim ka na ng ganito karaming lingji, isa ka talagang genius. Noong bata pa ako, laging sinasabi ni Master sa akin, nakabuti lang daw ang mga ito at madali lang itanim. Suying, akala mo ba ang Jinding Lingji ay kasing dali itanim ng kabute? Dahil hindi ka makapagpatanim ng lingji, humanap ka pa ng matandang manluloko lang. Napakakahiya. Umalis na kayo rito. Nakakahiya ka? Umalis ka na agad! Napakabata mo pa para magyabang, pero nakikita ko sa iyong mukha na malapit ka ng makulong. Sa tingin ko, ikaw ang dapat makulong. Security, bilisan niyo, paalisin ang taong ito. Sandali. Totoo ngang Jinding Lingji ito. Sir, sino po ba talaga kayo? Bakit mayroon kayong napakaraming Jinding Lingji? Buti naman at may alam ka. Imposible? Maging ang mga professor sa kolehiyo ay hindi makagawa ng Jinding Lingji? Paano siya magkakaroon ng ganoon karami? Ayan, siguradong nagkakamali ka lang. Yun, Master Yunhe? Master Meng, kilala niyo po ba ang matandang ito? Lapastangan, anong matanda? Siya ay walang iba, kundi si Master Yunhe. Master, maraming taon na kitang hinahanap. Noon, kung hindi dahil sa bundok at sa flute na ibinigay niyo, hindi ako aabot sa kinalalagyan ko ngayon. Guro Meng, bakit po kayo nandito? Mabait kong estudyante? Ngayon ang internship exam mo, kaya natural na pumunta ako para manood. Suying, bakit bumaba ka ng bundok at humanap ng ibang guro? Ikaw na batang Meng. Nangangahas ka bang agawin ang estudyante ko? Hindi po, hindi po. Dapat ay naisip ko na ang galing ni Suying sa musika ay hindi pangkaraniwan, hindi ko akalain na siya pala ay inyong estudyante. Master, kilala ko po kayo. Balita na isa kayong tapat na opisyal na may malawak na kaalaman sa nakaraan at kasalukuyan at bihasa sa lahat ng kaalamang mula silangan hanggang kanluran. Subalit, matagal na po kayong nanirahan sa kabundukan at hindi na nakikialam sa mundo. Hindi ko po akalain na magkakaroon pa ako ng pagkakataon na makita kayo. Nakita niyo lang ako dahil sa aking estudyanteng si Suying. Yingying, ganito pala kagaling ang master mo? Ngayon ko lang din po nalaman, ang pangalan niya ay Yunhe. Noong bata pa ako at hindi pa marunong magbasa, akala ko ay ang ibon sa ulap. Kahit pa master ni Suying ang sikat na si Master Yunhe, ano naman? Hindi pa rin siya nakapagpatubo ng Lingji. At sa katunayan, dapat pa rin siyang lumaya sa Huanyu Group. Nasira ang Lingzi dahil sa mainit na tubig. Halatang may tao na gustong manahira sa aking estudyante. Hoy, boss ka ba ni Suying? May ibubuga ka ba? Kahit ang maliit na bagay na ito ay hindi mo maimbestigahan? Mula pa noong nakaraang business summit, noong madisgrasya ang sasakyan ni Master Meng, hanggang ngayon, naghihinala ako na iisang tao lang ang nasa likod ng dalawang insidenteng ito. Para maiwasan ang anumang aberya, nagpakuha na ako ng lihim ng lahat ng fingerprints sa lalagyan na iyon. Assistant Joe, ang resulta ng fingerprint test ay lumabas na, di ba? Ayan, hindi naman ganun kabilis yon. Mukhang masyado yatang concern si Director Lin. Hindi naman. President Ang, resulta ng fingerprint detection ay lumabas na po. At sa dalawang insidente, ay nakita ang mga fingerprint ni Director Lin. Tumawag na po kami sa 911. Lin Yuru, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Ano? Sa sasakyan ni Mr. Meng nung araw na iyon, si Director Lin pala ang may gawa. Totoo ngang hindi mo makikita ang tunay na kulay ng tao sa labas lang. Huwag niyo akong pagbintangan ng mali. Ayan, ang tagal na nating magkakilala, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Walang silbi kung sa akin mo yan sasabihin. Itira mo na lang yan sa korte. Suying, masamang babae ka. Inakit mo si Chengyan. Huwag mong isipin na porket na ilayo mo ako sa kanya, ay makukuha mo na siya. Pagbabayarin kita. Assistant Joe, ilayo niyo na ang baliw na babaeng ito. Suying, makakatanggap ka rin ng ganti. Suying, pati ang amo niya. Halikayo at mag-usap tayo.
Ying, buntis ka ba? Guro, dala ni Suying ang aking anak. Kasal na po kami. Kasal na? Ang asawa mo ay nasa sarili mong kumpanya, tapos ay hinahayaang mabitag ng ibang babae, at hindi mo pa inaanunsyo ang relasyon nyo? Ang galing mo talaga. Guro, ako po ang may ayaw na ipaalam ni Chengyan ang lahat. Natatakot po kasi akong gawa ng chismis ng mga katrabaho ko. Chismis ng mga katrabaho? Ayusin mo ang mga katrabaho mo. Parang wala akong naituro sa iyo sa loob ng maraming taon. Guro, mabait at simple lang ang kalooban ni Yingying. Kaya wag niyo na po siyang pahirapan. Ngayon alam mo na kung paano siya protektahan? Nasaan ka kanina? Tama. Si Yingying ay ang aming pinakamahalagang kayamanan. Kailangang protektahan mo siyang mabuti, bata ka. Nagkulang po ako sa pagkakataong ito. Mula ngayon, hihigitan ko pa ang pagprotekta kay Yingying. Kung ganoon, yung 3 beses na sahod ko, tuloy pa rin ba? Siyempre, mukhang pera ka talaga. Aba, mukhang pera talaga? Naku, sa sobrang tamis baka masira ang mga ngipin ko. Haha. Hay naku, Euro. Lumabas na tayo, kaya wag ka nang umiyak. Ano bang alam mo? Akin si Ayan. Kasalanan ito ng Suying na iyon. Tama, kasalanan niya talaga. Dahil sa kaniya, ang yaman ng pamilyang Lin ay nabawasan ng kalahati. Ang pera, kayang-kayang bawiin niya ni Papa. Ipagluluto ka ni Papa ng sabaw. Huwag mo nang saktan ang sarili mo sa kaiiyak. Hay. Masyadong pinoprotektahan ni Chengyan si Suying. Malamang ang bata sa tiyan niya ay kay Chengyan. Hindi pwede. Kailangang may gawin ako para mawala ang batang dinadala niya. Hello, HR Zhao? Imbestigahan mo si Suying para sa akin. Opo. Walang ama. Ibig sabihin ay single parent siya, di ba? Manang Security, mayroon ba rito sa kumpanya nyo na ang pangalan ay Suying? Nandoon lang siya. Xiaoying. Xiaoying. Sa wakas, ay nahanap na kita, anak. Pinuntahan ko na ang lahat ng sulok ng baryo nyo. Doon ko na lamang nagtatrabaho ko pala rito. Xiaoying, nagkasala ako noon sa iyo at sa iyong ina, pero may dahilan ang lahat ng yon. Kayo, totoo ba kayong tatay ko? Mahal na mahal namin ang isa't isa ng iyong ina noon. Pero dahil may nakabangga ako, ay ginantihan nila ako at pilit na pinagtrabaho bilang isang laborer kaya tuluyan akong nawalan ng balita sa inyo. Pagkatapos noon ay sinubukan ko kayong hanapin. Pero mula sa dati ninyong baryo ay lumipat na pala kayo. Matagal ko kayong hinanap bago ko nalaman kung saan kayo nakatira. Kayo? Talaga bang kayo ang tatay ko? Nalaman ko rin na wala na pala ang iyong ina. Xiaoying, humihingi ako ng tawad sa inyo ng iyong ina. Naging mahirap ang paglaki mo at hindi ko man lang siya nakasama bago siya nawala. Tatay! Alam ko pong hindi niyo kami iiwan. Xiaoying, parang ang sikip ng dibdib ko. Hindi ako makahinga. Ang sakit. Halika, dadalhin kita sa ospital. Wag. Mahal sa ospital. Dalhin mo na lang ako sa maliit na klinika. Kilala ko ang doktor doon at alam na niya ang kondisyon ko. Sige po, doon na tayo pumunta. Sino kaya ang taong iyon? Bakit sila magkasama ni ate? Kailangan ko siyang puntahan. Kilala ko ang doktor na ito. Hindi na kailangan magbayad para sa check-up. Doktor, pakitingnan po ang tatay ko. Sumasakit po ang dibdib niya. Ang galing mong magkunwaring doktor. Huwag ka nang madaldal. Magtrabaho na. Sige po. May lakas din pala itong babaeng ito. Saklolo! Sister-in-law. Ting-ting? Sister-in-law, ang masamang taong iyan ay gusto pang saktan ang tiyan mo. Dapat siyang pagbayarin. Wag. Hindi ko kayang gawin ito. Ako na ang gagawa. Kuya, tinatakot mo si sister-in-law. Hindi ba tinatakot mo rin siya sa pagpapapunta sa kanya rito? Magkaiba tayo. Tinuturuan ko siya na huwag magpaapi sa ibang tao. Pakiusap, takpan niyo po ang mga mata at tainga ng misis. Ako na po ang magtatanong sa kanya. Sister-in-law, huwag kang matakot. Magsalita ka, sino ang nag-utos sa iyo? Wala. Walang nagutos sa akin. Sige, sasabihin ko na.
Magsasalita na ako. Ang anak ni Pamilyang Lin na si Lin Yuro. Sinasabi ko na nga ba, siya na naman. Assistant Zhao, dalhin siya rito para pagbayarin. Lin Yuro, ngayon ay hindi na kita palalampasin. Kahit sino pa ang magmakaawa, wala itong silbi. Asahan nyo na mawawala na ang pamilyang Lin sa Jinghai. Huwag, Cheng Yan. Matagal nang magkaibigan ng ating mga pamilya. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ang ganito. Cheng Yan, mali ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Assistant Zhao, tumawag ka sa 911. Pagkatapos makalaya ni Lin Yuro, makikita mo na ang isang bagsak na pamilyang Lin. Anong nangyari? Nagulat ka ba? Wala lang ito. Kung hindi dahil sa akin, siguradong nagkagalit na kayo ni Lin Yuro. Ayos lang sa akin kung magkagalit kami. Bakit mo ba ito iniintindi? Hindi ba siya ang kaisa-isa mong minahal? Kanino mo naman nalaman iyan? Sa'yo. Sa pagitan ng mga pahina ng libro mo, may litrato siya roon. Noong nag-aaral pa kami, humiram siya sa akin ng libro. Mula noon, hindi ko na uli binuklat iyon. Hindi ko akalaing nag-iwan siya ng litrato sa loob ng libro ko. Itatapon ko na ang librong iyon. Mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kwento sa isip mo. Kung may tanong ka, tanungin mo lang ako. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi sana, dahil akala ko siya ang tatay ko, hindi mangyayari ang lahat ng gulo na ito. Baliw ka talaga. Wala namang masama sa paghahanap mo sa iyong ama. Tutulungan kita na mahanap siya. Ginamit lang ni Lin Yuro ang pagmamahal mo sa pamilya para saktan ka at siya ang tunay na may sala. Sige na. Hindi dapat nagbubuntong hininga ang mga buntis dahil malulungkot ang baby. Sige na, matulog ka na. Opo. Assistant Joe, gamitin mo ang lahat ng paraan. Sa loob ng 3 buwan, hanapin mo kung nasaan ang tatay ni Su Ying. Birthday na niya pagkalipas ng 3 buwan. Gusto ko siyang gawa ng isang bonggang confession. Bakit ang daming box? Siguradong may magtatapat ng pag-ibig dito mamaya. Gusto mo bang maglakad-lakad muna tayo sa ibang lugar? Ayaw mo bang makita? Wala akong interes. Kung may babati sa akin ng happy birthday sa harap ng maraming tao, siguradong tatakbo ako palayo sa takot. Sa bagay. Huwag kang lalapit. Anong huwag lalapit? Assistant Joe, alam ko na, magtatapat ka kay Lisa ngayong araw, pero masyado ka namang magastos sa ganito. Dapat gumaya kayo sa amin, yung simple at praktikal lang. Sige, maghanda ka na. Opo. Halika. Bilis, kanselahin mo na ang drone fireworks display. Itong si Assistant Joe, kung gusto niyang umamin, sayang naman masyado. Oo nga. Ginoong Fu, ito na po ang in-order ninyong cake. Akin na. Gusto mong kumain ng cake? Baliw, birthday mo ngayon, nakalimutan mo ba? Paano mo nalaman na birthday ko ngayon? Huwag mong sabihin ang mga regalong iyon ay... Hindi sa akin yan. Siguradong hindi. Halika, walang asukal ito. Pwede rin kumain ng mga buntis. Bakit sa cake na ito ay mayroong singsing? Siguro ang gumawa ng cake ay nakalimutang alisin yan. Ganito na ba kayaman ang mga gumagawa ng cake ngayon? Kaya nilang bumili ng ganitong kalaking singsing na may brilyante. Ganun talaga sa cake business, malaki ang kita. May punto ka. Paano kung ibalik na muna natin ang singsing sa kanila? Baka nag-aalala na sila ng husto. President Fu, nahanap na po namin kung nasaan ang ama ng misis ninyo. Sige, paparating na ako. President Fu, nahanap na po ang ama ng madam. Ang ama ni Yingying ay si Lin Jiadong? Opo. Siya nga ang tatay ni Lin Yuro. Hindi ito pwedeng malaman ni Yingying. Sige, pupunta na ako riyan agad.
May problema sa isa sa mga business partner? Kailangan na nating pumunta roon ngayon. Masusunod po. Talagang tinulungan niya akong mahanap si Papa. Mama? Bago ka man nawala ay siya pa rin ang iniisip mo. Isasama kita para puntahan siya, okay ba yon? Kayo po ba si Sir Lin Jiadong? Sino ka? Naaalala niyo pa po ba si Sujiruo? Ako po ang anak niya. Suziruo. Si Sujiruo, wala po ba talaga kayong matandaan? Ah, Naalala niyo na po ba? Ako po ang anak niya. Pa, sino ang naghahanap sa inyo? Ikaw, kayong dalawa. Ay mag-ama? Oo, tatay ko siya. wala akong anak na gaya mo. Ako, si Lin Jiadong, ay mayroon lamang isang anak, si Lin Yuro. Kung ganoon, bakit mo kami pinabayaan noon? Kailangan pa bang itanong yan? Ang tatay ko noon ay naging asawa sa pamilya ng pamilyang Lin, pinalitan ng apelyido niya ng Lin para maging kabilang sa aming pamilyang Lin bilang isang mayamang manugang. Kailangan pa ba namin ng gaya mo? Kaya? Ibig mong sabihin ay dahil sa kanila? Kaya mo kami itinakwil? Anak mo rin naman ako. Ang pamilyang Lin, ang isa sa pinakasikat dito sa Jinghai noong panahong iyon. Samantalang ang nanay mo na si Suziruo ay wala namang pinag-aralan na taga-bukid lamang kung sa normal na tao. Alin sa dalawa ang pipiliin niya? Kung ganoon, bakit mo ako naging anak? Bakit mo nabuntis ang nanay ko? Kasalanan iyon ni Suziruo, napakahina niya. At wala na akong pakialam doon. Ha? Sinasabi ko sa'yo. Mula ngayong araw, ako na ang umaayaw sa'yo. Hindi ang ikaw ang umaayaw sa akin. Mula ngayon, tayong dalawa ay wala nang kahit anong kaugnayan sa isa't isa. Nasugatan ang kamay mo? Anong nangyari? Wala po ito. Kanina kasi, aksidente kong nabagsak ang retrato at nahulog ito sa sahig, nabasag ang salamin, kaya nasugatan ang kamay ko habang nililinis ito. Mula ngayon, magiging nanay ka na, kaya huwag ka na masyadong maging lampa. Heto, kain na. Wala po akong gana. Paano naman yan? Anong mangyayari kung mapabayaan mo ang katawan mo sa gutom? Pero wala po talaga akong kahit kaunting gana. Yingying darling ko, nabalitaan ko mula kay Chengyan na nitong 2 araw ay wala kang gana kumain. Kaya sinadya kong pumunta rito para ipagluto ka ng paborito mo. O ayan. Salamat po. Kain na. Ganito rin si Mama dati. Pinagluluto niya ako ng maraming pagkain. Pero 10 taon na ang nakalipas simula noong nawala siya. Inisip niya, inalala, at hinintay ang lalaking iyon habang buhay,
Ngunit sa huli, ay pumanaw siyang may labis na hinanakit sa puso. Yingying darling, anong nangyari sa'yo? May nang-aapi ba sa'yo? Wala po. Walang nang-aapi sa akin. Nabalitaan ko na ang ating Yingying ay hindi raw kumakain. Nagbabago ba ang panlasa mo dahil sa pagbubuntis? Ipinatawag ko ang lahat ng mga Michelin chef mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa'yo. Okay lang po ako. Okay lang po, Lolo. Wala lang po talaga akong gana kumain itong mga nakaraang araw. Nasa lumang bahay ang lolo mo at hindi siya mapakali. Gusto ka raw niyang puntahan dahil nag-aalala siya na baka naapi ka. Sa susunod po, wag niyo na po akong tatuin na lang ganito kabuti. Natatakot ako na kapag umalis na ako, ay mamimiss ko kayong lahat ng sobra. Anong ibig mong sabihing aalis ka? Oo nga, bakit mo kailangang umalis? Ako, pinuntahan ko si Lin Jiadong. Ayaw niya akong kilalanin? Pati na rin ang mama ko. Ako, alam kong nakapagbigay ako ng abala sa inyong lahat. Pagkapanganak ko sa bata ay aalis na po ako. Pasensya na po talaga. Salamat po sa lahat ng pag-aalaga niyo sa akin. Nakipagkita ka kay Lin Jiadong? Alam mo na ba na siya ang tunay mong tatay? Opo. Ang Lin Jiadong na iyon, siya ang tunay na ama ni Yingying? Walang nagpapaalis sa iyo sa pamilya Fu. Ang Lin Jiadong na iyon ay hindi karapat-dapat na ituring na pamilya. Kami ang tunay mong pamilya. Talaga po ba? Na itinuturing niyo po ako bilang bahagi ng inyong pamilya? Siyempre naman. Yingying, mag-asawa na tayo, ikaw ang aking asawa, at ikaw ang taong makakasama ko habang buhay. Ang nararamdaman ko para sa iyo, hindi mo pa ba naiintindihan? Nakakaawa ka naman, iha. Ang ating si Chengyan mula bata pa ay hindi pa kailanman nagkagusto sa babae. Nagsumbong pa nga sa akin si Assistant Zhao na tinanong niya raw si Assistant Zhao kung paano manligaw ng babae. Tungkol sa bagay na yon, marami akong karanasan. Bakit mo pa tinanong si Assistant Joe? Dapat ay nagtanong ka na lang sa akin. Hahaha. Talaga po ba? Oo. Yingying, mahal kita? Mula noong unang beses kitang makita, ay hindi ko na mapigilan na mahalin ka. Sa pagtitipon bukas, ipapaalam ko sa buong mundo na ikaw, Su Ying, ay ang asawa ni Fu Chengyan. Handa na ba ang isusuot na gown para kay Yingying? Ang mahal naming si Yingying? Siya dapat ang magiging pinakamaganda bukas. Ang damit na ito ay mula sa Paris Fashion Show. Ito ang pinakabagong high-end gown po. Napakaganda mo. Tutulungan kitang hubarin yan. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na mahirap tanggalin ang damit na ito, kaya tutulungan kita. Napakagarbo naman ng lugar na ito. Para sa pag-anunsyo ng pagkakakilanlan ni Yingying, naghanda si Fu Chengyan ng isang malaking salusalo. Ang ating si Yingying, nakatagpo talaga siya ng mabuting pamilya. Hindi tulad ng nanay niya. Hindi ba yan ang lalaking walang puso? Bakit kayo nandito? Ang dalawang matandang mahirap na ito. Paano sila nakarating dito? Naparito ako para makiusap kay President Fu para patawarin ang aking pamilyang Lin. Hindi dapat malaman ng lahat na may kinalaman ako sa kanila. Ikaw talaga noon pa man. Niloko mo ang anak ko pagkatapos ay iniwan mo silang mag-ina at tumakas. Saan ba galing ang dalawang mahirap na ito? Lumayo kayo sa akin. Ang dumi niyo tignan, huwag niyo akong mahawaan. Noon si Ziruo dahil sa kanya. Sobrang hirap ng paghihintay niya. Tama yan. Aba, Mr. Lin, meron ka pa palang sikretong pakikipagrelasyon na ganito? Noong sumapi siya sa pamilya ng pamilyang Lin, wala siyang sinabi na may anak na siya. Iniwan niya sina Ziruo at Yingying para lang ba makuha ang yaman ng ibang pamilya. Kayong dalawang matanda, huwag kayong gumawa ng kwento rito. Gusto niyo lang manghingi ng pera sa akin, ibibigay ko ito sa inyo. Pero huwag na kayong gumawa ng gulo. Itong $500, $250 sa bawat isa para sa inyong dalawa. Tumahimik na kayo. Umalis na kayo rito. Inakala mo bang kung may pera ka, mabibili mo na ang lahat? Sinasabi mo bang kulang ang perang ito?
Sino magtatangkang saktan sila? Bakit may dumating na naman? Lin Jiadong, naglakas loob kang saktan ng mga lolo at lola ko. Napakalakas ng kamay ng masamang babaeng ito. Masakit pa rin ang mga natanggap kong palo nung nakaraang 2 araw. Para kang linta. Hindi ba't nilinaw ko na ang lahat sa'yo? Bakit mo ba ako hinahabol hanggang dito? Hindi kita pinuntahan dito. Nandito ako para dumalo sa handaan. Sa itsura mong iyan, nandito ka para humanap ng mayaman, di ba? Maghahanap ka na nga ng mayaman, isinama mo pa ang 2 matandang ito. Ngayon lang ako nakakita nito. Lin Jiadong, tumigil ka sa pambabastos mo. Sumuko ka na. Ako na si Lin Jiadong. Ay mayroon lamang isang anak na babae. Siya ay si Ru. Huwag mo na akong guluhin. Kahit kailan ay hindi ko kikilalanin na anak kita. At kayong 3, para kayong mga daga sa imburnal. Lalong-lalo na ikaw, Su Ying. Mananatili kang isang basura habang buhay. Bakit ka nalulungkot? Matagal mo nang alam na ganyan talaga siyang klaseng tao. Huwag kang umiyak. Tulong. Mga gwardya, paalisin ang taong ito. Sino ka? Sa akala mo, handaan ito ni President Fu. Narito na si President Fu. Hindi ba't sabi ni President Fu ay darating siya kasama ang kanyang asawa? Bakit mag-isa lang siya ngayon? May ipapakilala ako sa inyong lahat. Ang babaeng ito ay ang aking asawa, si Su Ying. Ang batang babaeng ito ay asawa ni President Fu? Xiao Ying, asawa ka pala ni President Fu. Tutal naman, ay ako ang iyong ama. Pakiusapan mo si President Fu na huwag hayaang malugi ang pamilyang Lin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Mr. Lin, malinaw na ang sinabi ko sa iyo. Wala na tayong anumang relasyon. Su Ying, dala lang ng galit ang mga nasabi ko noon. Ngayon ay ako na lang ang kaisa-isa mong kamag-anak. Ako ang pamilya ni Su Ying. Sino ka ba? Sa akala mo? Su Ying, kahit ano pang mangyari, ako pa rin ang tunay mong ama. Wala kang utang na loob na anak. May gana ka pang saktan ako? Ikaw na lalaking walang paninindigan. Ang 2 sampal na ito ay para sa anak ko. Ito naman ay para sa asawa ko. Si Lolo, ang galing ng ginawa niya. Umalis ka na rito. Layas. Sa inyong lahat, ngayong araw ay may gusto akong gawin. Su Ying, alam ko na ayaw mong inaalok ng kasal sa harap ng maraming tao, pero kapag ang isang tao ay labis na nagmamahal, hindi niya mapigilang ipaalam sa iba ang ating kaligayahan. Su Ying, payag ka bang magpakasal sa akin? Fu Chengyan, noong araw na makilala kita, noong ang litrato ni Mama ay maayos mong nilagay sa tabi ng unan ko, nalaman ko na hindi ka pala salita, pero dahil sa mga ginagawa mo, unti-unti akong nahulog sa'yo. Kaya ngayon, gusto kong sabihin sa'yo na pumapayag ako. Bukod doon, may gusto pa akong i-anunsyo. Simula sa araw na ito, ibibigay ko ang kalahati ng shares sa Huanyu Group kay Su Ying. Alam kong ayaw mong maging asawa lang ng isang mayamang tao. Kaya naman simula ngayon, ikaw na ang President Su. Magandang araw po. Ang makilala ka nung gabing iyon ay ang pinakamagandang tadhana na binigay sa akin ng langit. At ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko.